balak daw pong pigilin ng Kuting administration ang pagpapalabas or pagkalat kasi ipapalabas talaga yan. Pipigilin daw nila ang pagkalat ng videos. Pero bago ko sabihin, ay well, narinig nyo na siguro kung paano nila pipigilin yan at matindi po talaga ang kanilang paranoid na nga. Kung tayong normal na tao, iba ma-paranoid, how much more yung taong involved sa ganap and mataas ang posisyon na masisira kapag lumabas ang pulveron video and aning-aning na rin. Wala na sa katinuan yan. Iba na ang takbo ng isip niya. Buti sana kung one time, twice or twice lang gumamit, 'di ba? Yung tipong tawag dyan, occasional user lang, still user ka pa rin. Buti sana kung isang beses, dalawang beses, ilang beses na nakatikim, ay mukhang 2012 pa eh. Base dun sa ano, 'di ba? Sa PIDEA report ni Sir Jonathan Morales, ni PIDEA agent Jonathan Morales, kung 2012 hanggang 2014 and maybe much earlier than 2012, abay dekada na palang gumagamit. Teka muna. Kaya ba meron ka ng mga bruxism, naglalak na yung panga mo, tapos gaganon-ganon ka na? Malala na eh, right? Si Maria nga eh, ang tagal bago makarecover sa paglalak ng panga niya. Thank you po kay ate. Kung sino man ito. Thank you po. Ayan, mamaya, silipin ko. Thank you po ha, pang-kuwafe. Eto, bago natin banggitin kung paano nila pipigilin ang ang pagkalat ng video na yan. According sa isang netizen, heads up, a teaser of the Coca-Cola session was of Vanga. Kritiko ito. Dali. Basahin ko. So, yung teaser daw ng Coca-Cola session of Bangag was shown at the Maisog Rally in Vancouver. Yung topic natin kanina, teaser pa lang ha, but the camera did not upload its screen and it was shown far from the camera. Lumayo yung SMA, yung coverage ng SMA, kaya medyo hindi natin ma-view ng malapitan kasi nga yung binuhay na camera ng SMA nasa dulo. Nakita yung audience, di ba? Malayo sa stage, sinadya yun ng SMNI. And pinagbawalan din po yung mga attendees na mag-record, mag-camcord ng nandun sa stage na ipinapalabas na teaser at pinabuhay na lang muna sa kanila yung kanilang mga flashlights ng phone para kunwari may candlelight sila habang kumakanta ng Bayan Ko. Ayan nga, the audience was requested not to take a shot of the teaser through their phones. The reason why and why just a teaser is because the actual 5 videos will be outed to the public very, very soon. Sabi ko nga, ngayong araw na sana. Safe naman yung magpi-play, nasa malayo siya eh. Actually, nung nasa Hong Kong kami, alam ko nang ang isa doon sa kasama namin sa Hong Kong, meron siya. Kaya hindi naman namin pwedeng i-request na panoorin namin from him, her, whatever, whoever. No? Pero hawak daw niya yung video. And yun nga, bit-bit na sa Vancouver at nag-play doon ng teaser. 5 videos will be outed to the public very, very soon. There will be a premiere showing and supposedly, si Dragon Lady. Supposedly, Dragon Lady, as she has been hinting, will be the one to show it. Hello po at Filipina in Norway. Thank you. Yes, the person who will upload it is based from abroad because of legalities. Kapag dito po kasi in-upload yan, ang haharapin ng mga vloggers ay katakot-takot na kaso kung hindi man gurgor. Ay total, kinasuhan na nila si Miss Marlica, bigating mga lawyers pa yata. Lawyer daw baga ni Johnny Depp. Sino yung nag-comment itong Mawinians nung nakaraang live natin? Lawyer ni Johnny Depp ang kinuha against Miss Marlica. Ay maraming pambayad si Melyonario. Kinasuhan ni Melyonario ng ilang kaso, ilang patong-patong na kaso si Miss Marlica dahil nga siguro sa, 'di ba? Pambubuking ni Miss Marlica ng dayaan sa tayaan ng numero na 'yan. So base sa based from abroad yung mag-a-upload at hindi ang nasa Pilipinas dahil gurgur kami or sasampahan kami ng malalang kaso. Kalampay sa Bicol, sa Tagalog talangka.
Total mukhang utak talangka naman talaga yung si Butod na yan. Bagay, ganun ang naging portrayal or yung depiction niya sa panaginip ko. When? Well, kailan daw ba ipalalabas? Well, right smack during the Sona of Kuting on Monday, bukas yan, July 22, 3 p.m. supposedly. So baka bukas, alas 3 ng hapon ipalabas ni Dragon Lady ang mga videos, 5 baga naman daw. Purportedly, the public will be given enough time to download said videos with photos, I believe, because as sure as the sun rises in the east, the videos will be taken down by YouTube and FB. So, dapat po maging ready rin si Miss Maharlika, no? Kasi kapag in-upload sa YouTube yung video or ipi-play niya yung video sa YouTube, ima-mass report yung kanyang channel. That's one way of preventing her from spreading the videos. Actually, isa po sa videos ko ang nireport na rin ng mga trolls ng Kuting at Ahas. May isa akong video na naparusahan ng YouTube, yung most trending kong video recently. So, demonetized na yon. So, minamass report nila ang content, pati ang channel. So, Miss Maharlika, the moment na i-play mo yan, kung ikaw man ang designated releaser niyan, bukas or kahit ngayon or mamaya, kaya nga sabi ko, pag sinumpong si, baka ipalabas na yan ngayon eh. Baka di na yan mag-antay bukas. Pero sabi nga po, according dito sa isang netizen, baka bukas nga raw i-play yan sa channel ni Dragon Lady or Mother Dragon. I-ready mo na Miss Maharlika na or kung sino man na mag-a-upload niyan, na i-take down yung content mo, burahin, worse, pati yung channel mo, burahin ng tuluyan. Mga ate at kuya, nung kasi kaupo pa lang po ni Kuting, ang channel ko na-strike ng YouTube. So, nawala ng monetization yung main channel ko, Maui Spencer. Yun yung unang-una kong channel. Itong Princess Maui 1, yan ang backup na lang yan eh. Actually, ginawa ko yan dahil na-take down nga yun. Kaya meron tayong Princess Maui 2. Ma-take down mo ng Princess Maui 1, which is pangalawa ko lang ang channel yan, meron pa kayong hahanapin. No, makikita nyo pa ako kahit saan man. O dito sa backup channel natin. So, say ako, in-echo ko yung content ni Miss Maharlika or pinlay ko sa inyo, halimbawa, di ba, i-echo ko nga, baka pati ako ma-strike. Kasi nung one time, na-strike lang naman po yung main channel ko na Princess Maui 1 dahil sa pagdidiscuss ko nung nangyari kay Doc Yumol. 'Di ba binangbang ni Doc Yumol yung asawa nung politikong kaaway niya sa Sulu. Sulu ba 'yon? And then yung tatay ni Doc Yumol binangbang din nabangbang din. Yun lang yung content ko, na-strike na ako. Demonetize na ang buong channel ko. Wala nang kwenta yun. Tanggal na yung Maui Spencer. Worse, yung mga kasamahan kong vloggers, burado ang kanilang channel dahil diniscuss lang nila si Lauren Lee Guardia. Yung senadora na who shall not be named, na alaga ni Joma Seasoning, na tegi na ngayon si Joma Seasoning. 'Di ba? Alaga pala niya si Lauren Lee. Yung ibang vloggers, discuss nila yon na pinagtatanggol ni Lauren Lee si Joma Seasoning. Kaya iniiba ko yung pronunciation ng mga names na yan at kung ano pang mga bawal banggitin kasi nga nang sa strike ang YouTube kapag may violation kang ganyan. Diyos ko po, senadora ng Pilipinas, bawal i-criticize. Nasa na freedom of speech natin? Lahat ng mga vloggers na bumatikos kay Lauren Lee noon, bura ang YouTube. Ganyan ka-powerful ang mga politiko sa Pilipinas. Ngayon, Facebook, sigurado na yan. Pag nirelease ni Miss Maharlika sa Facebook yung video, hindi lang buburahin yung content na yun. Mismong yung mga Facebook pages ni Miss Maharlika, bura. Kahit kaninong Facebook pages, bura yan. So, siguro ang gagawin natin lahat, abangan talaga natin, either on Facebook and YouTube, ang vlog ni Miss Maharlika, meron naman pong screen recorder ang ating mga phones. Diba, screen record nyo na lang. Or I don't know kung paano nyo ina-upload yung content na yan. I-release naman ni Miss Maharlika ng maiigsi yan or maybe sa gitna ng mahaba niyang vlog. Kailangan ready po tayo para magkaroon tayo ng kopya. At dapat
ipakita natin sa mga kakilala natin, kaibigan, na ganyan ang ginagawa ng kuting na yan at ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kaibigan na namamayagpag ngayon. Kaya walang kahihinat na ng Pilipinas. Aside from striking the Facebook and YouTube channel ni Miss Maharlika, kung siya man ang designated releaser niyan bukas and hopefully sooner, mamaya, ngayon, magkakaroon daw po ng malawakang shutdown either ng brownout sa mga probinsya, narinig nyo na kay Miss Maharlika yan, magkakaroon ng malawakang brownout sa mga probinsya, or papalya ang internet service provider, ang mga cell sites, ang mga telco, no, Smart Globe dito, PLDT, kung ano pa man, magkakaroon ng interruption sa internet ng Pilipinas. Aside from brownouts and blackouts bukas. Kaya sabi ko nga sa inyo mga tet kuya, gagawa nila ng paraan na mapigilang kumalat yan. Dahil i-release yan bukas kung hindi man ngayon or mamaya. So malawakang brownout, pagbagsak ng signal ng internet, 'di ba? Eme-eme na may mga nasirang cable, thingy-thingy or whatever, mapigilan lang. Kaya sabi ko, perfect timing din bukas at huwag na tayong mainip. Ilang oras na lang naman ang pag-aantayin, wala na ng 24 hours. Alas 3 ng hapon bukas, alas 7 na ng gabi dito sa Pilipinas. Less than 24 hours na lang ipag-iintay natin. Malay nyo, pag naaning yung magre-release, ngayon nyo i-release, ngayong araw na ito, or mamaya. Perfect timing na bukas i-release yan, kasi, syempre, gusto rin naman ni Kuting na ang kanyang SONA ay mapanood ng buong Pilipinas. So bukas, malamang, magdadalawang isip siguro silang, teka, kung magba-brownout, di walang masyado makakapanood ng aking magaling na pag-i-English. At bukas po kasi sa SONA, ipagmamalaki ni Kuting ang kanyang achievements na wala naman tayong alam kung ano baga. Bukod sa ayuda at concert at gala. Yun lang naman yun. Ayuda, concert, gala. Yun lang ang kanyang nagawa. For 2 years. Palpak siya sa lahat. Kaya nga niya binitaw. Saka nung nakakita, binitawan niya yung pagiging sekretary ng agriculture. Akala ko nga, kinuha niya yung trabaho at responsibilidad na yun. Kahit na siya pangulo na, dahil nga wala siyang ibang mapagkatiwala. Nakala ko magaling siya doon. Hindi niya kinaya yung 1 year, hindi niya napababa. Lalo pa nag-spike ang presyo ng mga bilihin. Saka nakakita 850 ang kilo ng sibuyas. Sibuyas na tigbe-20 lang naman, ilang piraso yun. Wala pang 1/4 or 1/4 yata tigbe-20 noon. Naging 800 pesos, 850, panahon niya. Anong nangyari? Ay di na mayagpag ang mga smugglers, mga hoarders, mga sindikato ang nagkapera. Kasi ang mga tropa niya, mga elite, at mga sindikato. Oh. At ngayon namamayagpag ang droga, ang krimen, aside from gutom, hirap, unemployment, underemployment, pinakabulok na administrasyon, mas bulok pa yata kay Ngoy-Ngoy. Anong ipagmamalaki niya bukas sa SONA? So ang lahat ng sasabihin niya sa SONA bukas, malamang mga pambobola. If not, mga na-accomplish na projects na nasimulan naman na ni Pangulong Duterte. Pwede naman na sabihin, ang pabahay na na-achieve na ngayon, ang pabahay ay umabot na 240 kineme. Yung pala project pa ni Pangulong Duterte, yung iba doon ay tinuloy lang nila. Ang kakalsadahang napalawak kuning-kuning, tapos yung iba naman na sinimulan na pala ni Pangulong Duterte, tinatapos lang nila, hindi naman kanila talaga. Ano ang kanyang nasimulan at napagawa kung hindi pa man natatapos within 2 years? Lahat ng sasabihin niya bukas at malamang majority dyan, pambubudol. Kahit ang kanyang ipapangako, huwag niyong kalimutan, 365 days na ngayong araw. Or bukas, almost 365 days na, ang pangako niya noon na ang mga smugglers, your days are numbered. Bilang na ang mga araw niyo, feeling ano siya, action star, feeling Fernando Lapid. Fernando Lapid ba? Oh, feeling action star ang inanitan. Bilang na ang mga araw niyo, mga smugglers. Ay, 365 days na. Isang taon na nakalilipas, wala tayong narinig na may napahuli siyang smugglers. So anong pambobola
at mga pangako ang sasabihin niya bukas. Kaya sir, wag mong asahan na ang taong bayan manonood sa iyo bukas. Ang taong bayan manonood kay Miss Maharlika at sa kung sino mang designated releaser ng video mong yan kasi mas exciting yon kesa sa mga gagawin mong pambobola bukas. So, kaya niyong pag-brown outin bukas? Massive blackout all over the Philippines? Pagsablay, pagputol ng internet connection bukas, huwag lang kumalat yan? Ay di apektado rin ang SONA mo, sir. So ano pa ang mga gagawin nila bukod sa gurgur, bukod sa power interruption, internet interruption? Ano pa kaya ang gagawin nila para mapigil ang pag-release ng video na yan? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.